Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, ating kukumustahin ang medyo matagal-tagal ng online lending app, ang Cashbee. Ito ay requested ng isa sa mga followers natin na bigyan natin ng update ang ating mga viewers tungkol po dito kay Cashbee. Actually, si Cashbee ay hindi po bago dito sa Usapang Loan at Online Lending. In fact, nagawa na po natin ito ng review noong October 25, 2021. So, halos magdalawang taon na, next month. So, ano ba ang review natin kay Cashbee noong 2021? May nabago na ba kay Cashbee ngayong 2023 na? So, ang dahilan kung bakit magbigay tayo ng update dito kay Cashbee ay dahil tuloy pa rin ang estilo nila sa pagpapautang at lalong-lalo na yung paniningil. Kung matatandaan ninyo, kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo panoorin ang previous review natin kay Cashbee at para mayroon po kayong idea tungkol dito. So si Cashbee po, unang-una, kahit na rehistrado po siya sa Securities and Exchange Commission, ang ating review po ko sa kanila ay dapat po hindi tayo uutang dito kay Cashbee. Dahil si Cashbee ay isang loan shark. Pag sinabing loan shark, malaki ang processing fee at may kataasan ang kanilang interest rate. Then, ang kanilang term of repayment or repayment period ay very short lang po. So, napakaiksi. Hindi mo pa gaanong napakinabangan yung pera na kalahati lang maybe ang natatanggap mo doon sa tunay na amount na inyong approved loan. Kailangan mo na siyang ibalik dahil 3 days before your due date, which is kadalasan sa mga loan shark na online lending app ay 7 days lang, tatawag na po yan sila. Imagine niyo po, 7 days 7 days ang inyong repayment period. Pero may pang-apat na araw pa lang, tatawagan na kayo ng kanilang collection department na kailangan kayong magbayad sa iyong due date. At minsan, inaraw-araw pa nilang pag-follow up sa iyong payment hanggang mag-due date kayo. So, pag sinabing loan shark ang isang online lending app, red flag na po yan. Hindi na po yan magandang uutangan. Kung uutang ka man, siguro yun yung masasabi nating nasa bingit ng kamatayan ka na. Parang kapit sa patalim na. So no choice ka na. Pero kailangan mo lang ipikit ang iyong mata, ang iyong isip, ang iyong pakikiramdam, yung maaaring mawawalang halaga sa iyo. For example, sa 5,000 na approved loan mo, ang matatanggap mo lang na amount ay kulang-kulang 3,000. Okay lang sana kung ang babayaran mo within 7 days ay 3,000 lang. Pero hindi. Babayaran mo pa rin yung buong amount plus interest. So, yung binawas nila na processing fee, i-refund mo yun. Plus, magpatong ka pa ng interest para hindi ka nila guguluhin. At hindi ka nila haharasin. So, yun yung mga palatandaan kapag loan shark ang isang online lending app. Malaki ang processing fee, mataas ang interest rate, at short lang po yung term, yung pagbabayad nila or pagbabayad nyo sa inyong loan sa kanila. Ang pangatlo, diba, una, dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Yun yung factor number 1 na tinitingnan natin kapag tayo po ay nag-review ng online lending app. Pangalawa, loan shark. Dapat po hindi loan shark yung isang online lending app.
Pangatlo, dapat po hindi din sila violators ng data privacy. Pero itong si Cashby po ay isa sa mga gumagamit ng third-party collectors. Pag sinabing third-party collectors, mayroon po silang taga-singil na ibang company. So, yung mga collectors nila ay wala po yung pakialam kung anong mayroon kayo, sino kayo. Basta, ang para sa kanila, once na umutang ka at nag-overdue ka at hindi ka nagbabayad at matigas ka, gagawin nila ang lahat. Kahit na ikakapahamak mo pa ito. Maaaring marami ang nag-breakdown at nasugod sa ospital. Marami ang nagkakasakit. Wala po silang pakialam dyan. Tatawag ka sa kanila, makikiusap. Hindi mo sila kayang pakiusapan. Oo, humingi ka ng palugit na sa date na to magbabayad ka, wala silang pakialam dyan. Kailangan mong magbayad ngayon na, ura mismo. Kung hindi, tuloy-tuloy pa rin yung gagawin nila. Ano bang mga ginagawa ng mga ULA collectors? Mangungulit sa text, mangungulit sa tawag. Iti-text ang lahat ng mga contacts mo o yung mga tao na sa phone book mo. Kahit sino doon, sila lahat makakatanggap ng text. At ipapahiya ka nila sa text na ginawa mong comicker yung mga taong yon na hindi ka nagpapaalam. So magagalit yung iba, lalo na yung mga close-minded na mga kakilala mo. At kahit na hindi mo kakilala, nakuha mo lang yung ito yung problema. Halimbawa, nanood ka ng live ng isang anong tawag dito, content creator, or basta nanood ka ng live tapos may binigay na cellphone number. Siguro sinave mo sa iyong cellphone para if in case na o-order ka o ano ang gustong mayroon kang i-avail na serbisyo sa kanila, kahit yung na yon yung number na yon na hindi ka nila kilala, madadamay din yon, makakatanggap din yon ng text messages. Imbis na hindi alam ng tao na ikaw ay umutang sa ULA, malalaman po. Oo, kahit na mga kamag-anak mo, malalaman din po. Ipapahiya ka talaga nila. Then, ipopost ka sa social media. Yun yung mga gagawin nila at pananakot ang main ang main method na ginagawa nila para kayo ay puwersahing magbayad. So si Cashby ay isa sa mga hindi namin rekomendado dito sa usapang loan at online lending. Mula 2021 hanggang ngayon, 2023 na tayo, si Cashby ay patuloy pa rin nanghaharas at nananakot. Ang dami pa rin nating nababasang mga comment sa iba't ibang videos natin. Nagre-reklamo ang mga followers natin at viewers na ito nga si Cashby ay wala pa rin pagbabago. So sa ngayon nasa more than 500,000 na po ang kanilang total number of downloads. Then mayroon silang 4.2 star ratings. Pero huwag po kayong magpalinla. Huwag po kayong magpatinag dyan sa dami ng nag-download sa kanilang app at medyo may kataasan ng kanilang reviews, dahil marami po dyan ay, kung magbabasa po kayo ng reviews or feedback, marami po dyan ay mga dami account ang gumagawa na nagbibigay ng mataas na ratings. So ang mga online lending app na mga loan shark ay gumagawa talaga ng paraan para sila ay magiging center of attraction. Ma-attract po kayo para umutang sa kanila. Again, ang dapat or ang tamang paraan para hindi kayo mapahiya, hindi kayo maharas, hindi kayo malagay sa alanganin, dapat po ay i-share niyo po ang mga video na to sa mga taong nagbabalak na umutang sa mga online lending app. Ngayon kasi, 'di ba? Mahirap kumita ng pera. At medyo bagsak talaga ang ekonomiya.
ang mga tao na kinakapo sa budget, walang ibang mahihiraman, wala nang mapupuntahan, kaya no choice na sila. Pero hindi man lang nila nagawang magtanong na itong ula na to ay legit ba, mayroon bang mga reklamo, hindi po nila ginawa yun. Saka na po kadalasan or karamihan sa mga nagiging biktima, saka na nagkukuhumahog na humingi ng tulong at masagot yung mga question nila nung na biktima na at naharas na, nalagay na sa alanganin. Kaya para matulungan natin sila at para matulungan na din natin ang mga sarili ninyo, i-share po ninyo at i-like po ninyo ang video ito. Please wag po ninyong utangan si Kashmi dahil hindi po talaga tulong ang hatid nila sa atin, kundi hihigupin po nila lahat ng pera natin. Kasi di ba? More than 100% po ang kikitain nila mula po sa maliit na halaga na ipapahiram nila sa atin sa loob lamang ng ilang araw, 7 days. Sa loob ng 7 days ang 5,000 na pinaloan nila sa inyo, nasa 2,800 ang matatanggap niyo, pero ang balik niyan sa kanila ay nasa 6,000 or 6,500. Kaya talagang namimihasa sila dahil sa laki ng kikitain nila mula po sa atin. So shout out po sa lahat ng mga viewers ko na hindi pa nag-subscribe. Baka gusto niyo pong tulungan kami na maabot din ang mga taong inosente na walang ibang mapupuntahan kundi dito, nabagsak sa online lending app at ngayon po ay umiiyak na dahil sa sobrang mga pinagagawa ng mga ula collectors. Shout out din sa aking mga subscribers at higit sa lahat sa ating mga members na patuloy na nagbigay at nag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo po ang mga next update natin ng mga online lending app na Loanshark at mga data privacy violators. Hanggang sa muli po, paalam.